Nakita mo na bang gumawa ng beefsteak gamit ang papel? Pinahiran niya ng mantika ang papel sa cutting board hanggang sa lubusan itong maabsorb ng papel. Pagkatapos, inilagay niya ang papel sa wooden rack para matuyo. Susunod, ginamit ng babae ang kutsilyo para hiwain ang beef sa 4 na malalaking piraso, pagkatapos ay binalutan ito ng seaweed. Sa puntong ito, ang papel na pinahiran ng mantika at pinatuyo ay naging waterproof na papel na bumabalot sa seaweed, pagkatapos ay mahigpit itong tinali. Ang babae sa tabi ay lubos na nagtataka kung bakit tinitirhan ang beefsteak na parang isang rice dumpling. Maaari bang maluto ang karne ng baka sa ganitong paraan? Sinabi lang na ang karne ng baka ay masyadong maraming ugat, na hindi kayang hiwain ng ordinaryong kutsilyo, pero ang seaweed ay pwedeng magpalambot sa karne ng baka. Hindi naniwala ang babae, sinabing kulang ako sa alam, huwag mo akong lokohin. Hindi nagsalita si Jiyong, pinakuluan niya ang isang palayok ng tubig. Pagkatapos kumulo, nagdagdag siya ng 1/3 na maligamgam na tubig. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at ipinasok ang kanyang kamay sa tubig. Nagulat ang lahat at napasigaw, kahit nagdagdag ng maligamgam na tubig. Ang temperatura sa loob ay maaari pa ring makapaso sa balat ng tao. Sabi ni Jiyong, ang boiling point ng tubig ay 100 degrees Celsius. Ang maligamgam na tubig ay mga 20 degrees Celsius. Kapag pinaghalo ang dalawang ito, ang tubig ay mananatili sa humigit kumulang 55 degrees Celsius. Wala tayong thermometer dito, kaya gagamitin ko na lang ang aking balat para sukatin. Kaya, makakagawa ba si Jiyong ng masarap na beef? Pagkatapos, 4 na piraso ng baka ang inilagay sa kaldero. Sa proseso ng pagpapainit, madaling mawalan ng tubig ang baka, na nagiging sanhi ng pagkatuyo ng karne. Ang seaweed, na may higit sa 70% water content, ay lilikha ng isang moisture barrier sa labas ng baka. Para maiwasan ang pagkatuyo ng karne, pagkatapos ay bahagyang pinisil ng babae ang baka, mukhang malambot na ito. Inangat niya ito at tinanggal ang balot, ang baka ay mas matingkad ang kulay at umabot na sa medium rare. Naglalabas ito ng kaakit-akit na aroma, hiniwa ng babae ang baka sa manipis na hiwa. May kumuha ng maliit na piraso para tikman, malambot ang karne at hindi matigas. Kahit walang dagdag na pampalasa ay masarap na. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat, ang baka na walang MSG. Para mapalakas ang sarap ay walang kaluluwa. Ngunit alam ng lahat na walang MSG ang sinaunang Korea. Pinatuyo ng babae ang shiitake at isdang dilis, pagkatapos ay dinurog niya ito para maging pinong pulbos. Kinuha niya ang guanidinic acid mula sa shiitake, isosulfonic acid mula sa isdang dilis, at glutamic acid mula sa bagoong. Pagkatapos ay pinaghalo niya ang 3 pulbos na ito. Ang sarap ay lubos na mapapahusay, iyon ang umami powder na madalas nating tinutukoy. Pagkatapos gawin ang steak, inihain ito sa harap ng mga matataas na opisyal. Nakita nila sa plato ay iilang manipis na hiwa lamang ng karne. Hindi man lang sapat para ipasok sa pagitan ng kanilang mga ngipin, inakala nilang nagbibiro lang si Jiyong. Agad nila siyang gustong patayin, ngunit nagmamadali siyang nakiusap. Kain na po kayo, mahal na Ginoo. Kung hindi ka nasisiyahan, patayin mo na ako, hindi ako magrereklamo. Ang 2 opisyal ay malamig na ngumisi, gusto nilang tikman kung anong masarap na lasa ang mayroon ng baka na. Walang lasa na ito. Ang resulta, nang pumasok pa lang ang baka sa kanilang bibig, ito ay parang natutunaw, na nagulat sila hanggang sa nanlaki ang kanilang mga mata. Bukod pa rito, tinakpan ng MSG ang lansa ng baka, na nagpatingkad sa matamis na lasa ng karne, ginagawa itong mabango, malambot, at kaakit-akit. Ngunit sa susunod na segundo, binawi nila ang kanilang sinabi at gusto pa ring patayin si Jiyong. Ano ba talaga ang nangyayari? Bagamat isa siyang modernong tao, nakamakailan lang ay pumunta sa France para sa World Chef Championship. Ngunit nang may 5 minuto na lang bago matapos ang kompetisyon. Isang problema ang nangyari, hindi humandar ang gas stove niya. Lumilipas ang bawat segundo kung hindi niya matatapos ang pagkain pagkatapos ng oras. Siya ay maaalis sa laro, ipinikit ni Jiyong ang kanyang mga mata at nag-isip ng malalim. Kung paano ililigtas ang kompetisyon, naisip niya ang paraan ng mga sinaunang tao sa paggamit ng tuyong damo para magsimula ng apoy. Agad siyang tumakbo sa lugar ng mga sangkap at kumuha ng isang basket ng dayami, na karaniwang ginagamit upang panatilihing tuyo ang mga sangkap. Pagkatapos ay inilagay niya ang dayami sa kaldero at sinindihan ito gamit ang flamethrower. Pagkatapos,
Inilagay niya ang karne ng USA sa iron rack at ginamit ang apoy mula sa dayami para lutuin ito. Hanggang sa maging maitim na kayumanggi ang ibabaw ng karne. Ngunit pag hiniwa, pula pa rin ang loob. Hindi lang napanatili ni Ji-young ang pagiging sariwa at malambot ng karne, kundi nagdagdag din ito ng bahagyang lasa ng usok. Pagkatapos ay naglagay siya ng layer ng soybean paste bilang base, at napapanahong pinindot ang finish button sa huling segundo. Ang mga putahe ng mga naunang contestant ay mga putaheng nangangailangan ng malakas na apoy. Halimbawa, ang octopus at turkey meat rolls ay parehong napakasarap, ngunit sayang, napanatili lang nito ang natural na lasa ng sangkap. Walang kakaibang lasa, samantalang si Ji-young, kahit isang simpleng inihaw na karne lang ang inihanda niya. Sinabi pa rin niyang ito ay isang piging ng korte. Ito ang paboritong pagkain ng mga hari ng Korea. Ayon sa sinaunang tradisyon, pinahirin ng mga hurado ng soybean paste ang karne. Sa isang kagat lang, naramdaman nila ang magkakasalubong na mga patong ng tamis at pait. Agad na idineklara ng mga hurado si Ji-young bilang kampyon ng kompetisyong ito. Nanalo ng premyong 100,000 euros, at nagkaroon pa siya ng pagkakataong magtrabaho sa restoran. Ang 3-star Mike Halen na si Ji-young ay labis na natuwa, inakala niyang ang buhay niya ay aabot na sa rurok mula ngayon. Tinawagan niya ang kanyang ama para ibalita ang magandang balita. Masaya rin ang kanyang ama at pinayuhan siya na, huwag kalimutang iuwi ang isang lumang aklat ng Korea na nahanap ng kaibigan nito, na pinamagatang Vong Vien-look. Sa kanyang paglipad pabalik sa bansa, inihahanda na ni Ji-young ang kanyang bibombap na may sili. Ngunit narinig niya ang anunsyo ng kapitan na ang eroplano ay nakakaranas ng isang pambihirang kabuoang eclipse ng araw. Nagmadaling tumingin si Ji-young sa labas ng bintana, isang pasahero sa tabi niya, dahil abala sa pagkuha ng litrato, ang aksidenteng nakatapon ng kape sa kanyang bag. Ang Vong Vien-look ay nabasa ng mahigit kalahati. Nagmadali siyang pumasok sa banyo para panasan ito gamit ang tissue. Ngunit nang buksan niya ito, natuklasan niyang ito ay isang cookbook. May isang pahinang napunit at ang huling pahina ay mas kakaiba dahil may kakaibang talata. Agad siyang bumulong, binabasa, para sa aking minamahal. Kung sakaling mabasa mo ang mga linyang ito balang araw, umaasa akong babalik ka sa tabi ko. Hindi napansin ni Ji-young na, nang basahin niya ang talata, ang 3 salitang Wang Yunlu ay naglabas ng liwanag. Sa oras na ito, tuluyan ng natakpan ng araw. Biglang kumurap-kurap ang ilaw sa banyo. Nayanig din ng husto ang eroplano. Sinubukan niyang kumatok sa pinto ng banyo at humingi ng tulong. Ang resulta, sa susunod na segundo, napunta siya sa sinaunang Korea 1,000 taon na ang nakalipas. Nang magising siya, nakita niyang nakabitin siya sa isang malaking lambat. Walang signal ang telepono, at napapalibutan siya ng matataas na puno. Lubos na nagulat si Ji-young, sumigaw siya para humingi ng tulong. Ngunit ang tanging tugon ay ang sarili niyang alingawngaw. Kasabay nito, sa panahon ng Joseon, nagkaroon ng solar eclipse. Dapat sana si Haring Yihian ang namuno sa mga opisyal sa pagsasagawa ng ritual ng 9 na anyo, upang manalangin sa langit na bawasan ang galit nito. Ngunit si Yihian ay lumabas ng palasyo kasama ang kanyang mga kasama upang mangaso. Dahil ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina, hindi pinansin ni Yihian ang payo ng mga mataas na opisyal. Isang opisyal ang nagbanggit ng alamat na, kung ang hari ay hindi lalahok sa ritual ng 9 na anyo, magpapadala ang langit ng isang masamang babae upang parusahan siya. Pagkasabi pa lang nito, biglang lumitaw ang isang sorrow. Hinabol ito ni Yihian sakay ng kabayo, biglang may narinig na kaluskos, isang palaso ang pumutol sa lambat. Nailigtas din si Ji-young ngunit patuloy pa rin ang paglipad ng mga bala. Nagkubli siya sa likod ng puno at sumigaw ng malakas na huwag doon magpaputok. Tumakbo ang sorrow sa kabilang direksyon pagkatapos ay lumitaw si Yihian sa harap niya. Nakita ng kabilang panig na kakaiba ang suot niya at inakala nilang siya ay isang demonyong ipinadala ng langit. Kaya't hinugot nila ang kanilang mga pana at nagpatuloy sa pagbaril na takot si Ji-young at tumakbo ng todo. Ang resulta ay tumakbo siya sa gilid ng bangin sa oras na ito ay umatras na ang eclipse. Inilabas niya ang kanyang stun gun para ipagtanggol ang sarili. Nakita niya nang malinaw na ang taong nasa harapan niya ay nakasuot ng tradisyonal na damit. Akala niya ay aksidenteng nakapasok siya sa isang set ng pelikula. Ang resulta, hinugot ulit ng kalaban ang pana niya at itinutok sa kanya. Dahil si Yihian ay kilalang malupit na pinuno sa kasaysayan. Hindi pa rin maintindihan ni Ji-young, hindi ba't nag-shoot lang kami? Bakit gusto niya akong barilin? Pinindot niya ang taser at naglabas ito ng kuryente. Kidlat,
Ngayon ay lubos ng sigurado si Yihian, na ang babaeng nasa harapan niya ay isang engkantada. Agad niyang inihanda ang pana. Engkantada, mamatay ka na. Swoosh asterisk isang tunog, nahulog ang bag niya sa bangin. Galit na galit si Jiyong, hindi ko mapigilan, sasabihin ko sa iyo, ang manugang ng apo ko. Ang tiyuhin ng asawa ng pinsan ko ay isang abogado na dating tagayusig. Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang ay makukulong ka? Nagalit na rin si Yihian, bumaba ka sa kabayo. Hilan mo ang espada at dahan-daang itulak siya sa gilid ng bangin. Sa sandaling iyon, tumama ang cable ng kuryente sa espada at naglabas ng tunog na humuhuni. Tumalsik ang kuryente, ngunit hindi naman nasaktan si Yihian. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga Chino, gusto ko pang ang magmura. Bahagya niyang itinulak ang isang makina, at ang telepono ay lumipad pababa sa bangin. Nang nakatutok na ang espada sa leeg ni Jiyong, nagdasal siya sa lahat ng mga Diyos at Diyosa. O Diyos, o Buddha, o Bodhisattva, nangangako akong mabubuhay ng maayos, iligtas niyo po ako. Hallelujah, Amen, Ama Taba Buddha, nang handa na siyang saktan siya. Tila nagpakita ang mga Diyos at biglang may isang pana na tumama, mula sa isang taong nakasuot ng itim na nakatago sa dilim. Si Yihian ay tinamaan ng pana sa dibdib at napalingon, nahulog patungo kay Jiyong. Pagkatapos ay niyakap niya ito at sabay silang nahulog sa bangin. Buti na lang at tubig ang nasa ilalim kaya sila ay nakarating sa pampang at halos mamatay. Si Yihian ay walang malay dahil sa malubhang sugat. Inabot ni Jiyong ang kamay niya at puno ito ng pula. Ngunit may kakaibang amoy ng sariwang dugo. Ang eksenang ito ay masyadong makatotohanan kahit hindi niya alam kung paano magbigay ng first aid. Alam niya mula sa mga napanood niyang drama na hindi dapat tanggalin ang palaso. Kahit na ang kailangan lang niyang gawin ay baliin ang dulo ng palaso. Pagkatapos ay tanggalin ang scarf at atali ito sa sugat para mapigilan ang pagdurugo niya. Pagkatapos magpahid ng ointment na dala niya, pagkatapos gawin ang mga ito, gusto ni Jiyong tumawag ng ambulansya. Ngunit napagtanto niyang nasa bag niya ang telepono niya, kaya hinawakan niya ang bulsa ni Yihian para tingnan kung may telepono ba ito. Hindi inaasahan, biglang nagising ang lalaking ito, kinuha ang dagger na dala niya at sinabing, "Sinasamantala mo ba ang pagkakataong ito para patayin ako?" Si Yihian ay galit na galit. Sino ka para utusan ang isang hari na huminto? Naramdaman ni Jiyong na masyadong malalim ang pagganap ng lalaking ito. At saka ay lumingon at nagtangkang umalis, nilapitan siya ni Yihian at hinawakan ang braso niya. Si Jiyong ay kusang nag-alsa ng kutsilyo para ipangdepensa. Nagulat si Yihian. Ang galing ng babaeng ito sa pakikipaglaban. At nang maunawaan niya ang iniisip nito ay sinabi niya, "Magaling ako sa paggamit ng kutsilyo." Kaya ipinakita niya ang pang-araw-araw niyang kasanayan sa paghiwa. Una ay inikot niya ang kutsilyo, pagkatapos ay inihampas niya ito at nagsimulang maghiwa. Sinubukan ni Yihian na pigilan si Jiyong, kaya't kumawala siya mula sa ibaba. Ngunit siya ay natamba niya. "Sino ka? Ako ay isang chef, Yihian." Mula noon ay hindi pa ako nakarinig ng ganoong kakaibang pangalan. Habang nag-aagawan sila, tumalsik ang punyal. Pareho silang nag-agawan, nang makita ni Yihian na malapit na niyang makuha ang kutsilyo. Sinipa ni Jiyong ang puwet niya, at pagkatapos makuha ang punyal, masayang itinaas niya ang ulo niya. Ngunit tumama ito sa ulo ni Yihian, na nagpawalang malay sa kanya. Tinali siya ni Jiyong at naghintay hanggang sa magising ang lalaki. Pagkagising niya ay hinailan niya ito diretso pasulong, kasabay nito, ang mga opisyal matapos malaman ang pagkawala ng hari. Agad na nagpadala ng mga tao upang maghanap sa buong lugar ng pangangaso. 2 tao ang naglakad hanggang hating gabi bago sila nakahanap ng isang maliit na kubo. May nakasampay na damit dito, tinawag ni Jiyong ng ilang beses pero walang sumagot. Nakita niyang basa pa ang sarili niyang damit at hindi komportable suotin. Kaya naghanap siya ng damit na pang-historical para ipangpalit. Sa sandaling iyon, biglang may narinig na ingay mula sa loob ng kubo. Maingat na pumasok si Jiyong para mag-check, biglang may isang babaeng lumabas mula sa tumpok ng dayami hawak ang wales. Gusto nitong paalisin si Jiyong sa bahay dahil inakala nitong magnanakaw siya. Malakas na itinaboy ni Jiyong ang wales, "Tapos na ba ang laro mo? Bakit ba't lahat sila tinitingnan ako bilang halimaw?"
Nang makita ng batang si Hil Ji-yum na ganoon ka-agresibo ang kausap niya, medyo natakot siya at tinanong si Ji-yong kung nasaan sila. Sinabihan siya ni Hil Ji-yum na maghinay-hinay at sinabing ito ay ang kagubatan ng Sag-oji, na bahagi ng hunting ground ng hari. Walang sino mang pinapayagang manirahan dito. Nagulat si Ji-yong, hindi ito lugar na nasa sinaunang Korea lang. Kaya tinanong ni Ji-yong si Hil Ji-yum kung anong taon na. Naisip ni Hil Ji-yum na nakatagpo siya ng tanga. Sinabi niya na ang taon ay Gapshin, na nasa sinaunang panahon lang. Ginagamit ng mga tao ang langit at lupa upang itala ang taon. Sa oras na ito, si Ji-yong ay sa wakas nakariyak. Marahil ay nag-transmigrate na ako. Naalala niya ang mga nangyari bago siya nag-transmigrate. Marahil dahil nabasa niya ang Wang Yunlu kaya siya nag-transmigrate. Sa oras na ito, ang tiyan ni Gigam ay umuungol, ibinalik nito ang pag-iisip ni Ji-yong. Akala niya na kapag nahanap niya ang Wang Yunlu, makakabalik na siya sa kanyang panahon. Kaya nagpa siya siyang kusang magluto para kay Gigam. Para siya ang magdala sa akin sa bangin para hanapin ang bag. Ang bahay ng oso ay hindi mayaman, mayroon lamang ilang ligaw na gulay at tuyong pagkain. Wala ring pampalasa, gamit ang mga sangkap na ito. Biglang naisip ni Ji-yong ang tungkol sa eroplano. Na basta na lang niyang inilagay ang chili paste sa bag, mayroon ding isang kahon ng mantikilya doon. Ginamit niya ang chopsticks para atali ang kanyang buhok at hinugasan ng mabuti ang lahat ng sangkap. Pagkatapos ay pinakuluan hanggang lamambat, pagkatapos ay hiniwa sa mga hibla at iginigisa. Pagkatapos ay ilagay sa kanin at lagyan ng isang poached egg, lagyan ng makapal na sarsa ng sili, pagkatapos ay painitin ng mantikilya hanggang sa maging maitim at maging kulay kape. Maglalabas ito ng kakaibang amoy, gamitin ito kapalit ng sesame oil para hindi magdikit-dikit ang kanin. Sa huli, gamitin ang bulaklak para palamuti, isang masarap at kaakit-akit na pinaghalong kanin, mantikilya, at sarsa ng sili ang handa na. Ginicing ni Ji-yong si Yihian at mabait na pinakain siya. Nakita ni Yihian ang magulong laman sa mangkok, hindi ito naiiba sa basurahan ng tira-tirang pagkain sa kusina. Kaya lumingon siya at sinabing gusto ni Ji-yong na gamitin ito para lasunin siya. Ayaw niyang kumain anuman ang sabihin, si Ji-yong naman ay sobrang pagod na at wala nang. Pagkatapos makipagtalo sa kanya, mabilis na tinawag si Hil Ji-yum para kumain. Kumagit lang si Hil Ji-yum, nasunog ang lalamunan niya sa anghang. Agad na sumigaw si Yihian, nilagyan mo ba ng lason ang pagkain? Naiinis na si Ji-yong, kung hindi kayo kakain, ako na lang kakain. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Hil Ji-yum na pagkatapos mawala ang anghang. Matitikman niya ang masarap na lasa sa loob. Sa halip, nagpapatuloy ito at nagpapatakam sa tao. Nagsimulang magutom din si Yihian dahil sa sinabi ni Hil Ji-yum. Sinubuan ako ni Ji-yong ng isang subo na maanghang at agad itong tumama sa aking utak. Pagkatapos ng matinding pag-ubo, may natirang lasa ng sangkap sa aking bibig. Ito ang pinakamasarap na bibimbap na nakain niya sa buong buhay niya. Sa paraan ng pagpapakain ni Ji-yong sa kanya, biglang naalala ni Yihian ang kanyang ina. Noong bata pa siya, ganyan din siya pakainin ng kanyang ina. Pagkatapos kumain, nakatulog ng mahimbing si Yihian. Sinamantala ni Ji-yong ang pagkakataon para hanapin ang bag kasama si Hil Ji-yum. Pagkatapos, natagpuan din ng isang grupo ng mga opisyal ang hari. Nagpalit din si Yihian ng malinis na kasuotan ng hari, at inutusan ng lahat na magsikap na habulin siya matapos sunugin ang kubo. Kahit pa iniligtas nito ang buhay niya at ipinagluto siya, hindi nito mabubura ang hinala na isa siyang demonyo. Hindi nagtagal, nakita ni Ji-yong ang mga taong may dalang sulo na papalapit. Inakala niyang malapit na siyang iligtas kaya mabilis siyang kumaway. Ngunit ang mga nasa kabilang panig ay mga tauhan pala ni Yihian. Diretso siyang dinala sa palasyo, lahat ng babae ay nakatayo sa harap ng tarangkahan ng palasyo. Ang opisyal sa unahan ay nagtanong ng kanilang edad ng sunod-sunod. Tinanong ni Ji-yong si Hil Ji-yum kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ni Hil Ji-yum na ito ay tehong na nangangahulugang pagpili ng mga magagandang babae mula sa buong bansa para ihandog sa hari para libangan. Sa wakas ay napagtanto ni Ji-yong na ang hari sa panahong ito ay ang malupit na si Yihian, na sikat sa kasaysayan. Nang siya na ang tanungin, nagmamadali niyang sinabi na siya ay 27 taong gulang na. Nang marinig ito ng opisyal, sinabi niyang masyado na siyang matanda at direkta siyang inilagay sa kaliwa. Samantalang ang nasa kanan ay mga dalagitang nasa hustong gulang pa lamang. Sinabi rin ni Hil Ji-yum na 30 na siya ngayong taon.
Ngunit sinabi ng opisyal na hindi siya mukhang ganoon, mukha lang siyang 18. Sinadya ni Hil Ji-yum na gamitin ang boses ng isang tiyahin. At sinabing, hindi ba pwedeng magmukhang bata ang isang tiyahin, kaya inilipat siya ng opisyal sa kaliwa. Ang mga nasa kanan ay maglilingkod sa hari, at ang mga nasa kaliwa ay itatalaga sa kusina ng mga opisyal, at magiging mga babaeng kusinero. Si Ji-yong ay may kasanayang akma dito, kaya kahit hindi pa siya agad makakabalik, hindi bababa sa hindi siya magugutom dito. Sa sandaling iyon, may isang opisyal na dumating sa kusina. Sabihin mo na mamaya ay may darating na mahalagang bisita, ihanda mo sila ng isang masaganang piging. Ngunit karamihan sa mga babaeng kusinero rito ay marunong lang magluto ng sopas na may bean paste. Ang hukbo ay nagbabanta sa kanila na kung hindi nila ito magagawa, lahat sila ay dadalhin sa patayan at puputulan ng ulo. Lumabas si Ji-yong at nagtanong, bigyan niyo lang ako ng pangunahing impormasyon tungkol sa mahalagang bisita. Makakagawa ako ng masarap na pagkain. Naisip ng kabilang panig na makatwiran ito at sinabi, ang mahalagang bisita ay isang makapangyarihang mag-ama na madalas nagpapakain sa kanilang mga anak na babae kay Yihian para sa kasiyahan. Sila ay sobrang mapili sa pagkain kahit paihain sa kanila ang pinakamahuhusay na pagkain. Baka mahanap nila ang butas para pamuna. Naisip ni Ji-yong na siya ay isang chef ng 3 bituin na restaurant. Mike Halen, tiyak na maayos niya ito sa loob ng ilang minuto. Gayunpaman, mayroon siyang isang kahilingan, na pagkatapos ng tagumpay, kailangan siyang palayain mula sa palasyo. Tumango ang kabilang panig bilang pagsang-ayon, ginamit ni Ji-yong ang kanyang sandok upang atali ang kanyang buhok, handa nang ipakita ang kanyang galing. Ang resulta ay karamihan sa mga sangkap dito ay tuyo, wala man lang MSG. Ito ay parang pagpapahirap sa isang mahusay na chef. Nang walang anumang lutuin, walang angkop na sangkap, kahit ang mga Diyos ay hindi makakagawa ng masarap na pagkain. Ngunit gusto ni Ji-yong na subukin ang sarili niya. Nakakita siya ng malaking piraso ng baka pero puro litid ang ibabaw nito. Kahit ang ordinaryong kutsilyo ay hindi ito maputol, mas matigas pa ito sa lubid. Ipipikit ni Ji-yong ang kanyang mga mata at iisipin ang mga recipe na nabasa niya noon. Nakita niya ito sa isang cookbook, para maputol ang matigas na baka na hindi kayang hiwain ng ordinaryong kutsilyo. Maaaring gumamit ng paraan ng pagpapakulo ng baka sa tubig na may temperaturang 55 degrees Celsius, hanggang sa maluto ito ng bahagya, kaya binalutan niya ang baka ng seaweed. Pairan ng langisang papel para maging waterproof paper, pagkatapos ay balutan ng seaweed. Pagkatapos ilagay ang karne ng baka sa maligamgam na tubig para dahan-daang lamambot. Ihawin ang karne sa dayami, at sa huli ay durugin ang shiitake mushroom. Tuyong isda at bagoong nahipon, ihalo sa ratio na 1, 2, 3. At sa ganoon ay matatapos ang beef steak na ito. Sa pagkakataong ito, ang magho-host ng piging, para sa kagalang-galang na bisita ay ang kasalukuyang opisyal ng obserbasyon, ngunit ang kagalang-galang na bisita ay gustong ipagkasundo ang kanyang apo, na babae kay Yihian bilang concubine. Kahit paano, hindi pumayag si opisyal ng obserbasyon Hong, at sinabi pa na ninanakawan nila ang mga dalaga. Ang mga panauhing may ranggo ay nagbigay ng kondisyon kung hindi masarap ang luto ng mga babaeng chef. Dadalhin ko ang pamangkin ko, luluhod ang 2 bisita. Hindi inakala na ang baka ay magiging kasing lambot at kasing sarap nito. Hindi pa sila nakakatikim ng ganoong kasarap sa buong buhay nila. Ngunit dahil gusto nilang mapasaya si Yihian, sinabi pa rin nilang hindi masarap ang pagkain. Hindi lang ang pamangkin ng opisyal ang gusto nilang hulihin. Pati si Ji-yong ay gusto nilang patayin, umiiyak si Ji-yong at humihingi ng tulong. Biglang may sumigaw ng huminto, at sa susunod na sandali, dumating si Haring Yihian. Lumapit siya kay Ji-yong at sinabing bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Agad na isinubo ni Yihian ang baka at nagliwanag ang kanyang mga mata. Nanindig ang kanyang mga balahibo at lihim siyang humanga sa kanyang isip. Ang baka na ginawa ng babaeng multo sa pagkakataong ito ay mas masarap pa kaysa sa butter bibimbap, na may chili paste noong nakaraang pagkakataon. Habang inunguya mo ang baka, lalo itong sumasarap. Ang lasa ay parang mga paputok na sumasabog ng matingkad sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Kahit ang MSG na ginawa ni Ji-yong ay hindi nag-iiwan ng pangmatagalang alaala. Dahil ang MSG ay hindi lamang nagpapabuti ng lasa kundi nagpapababa rin ng alat ng lasa ng baka. Kasabay ng lasa ng inihaw na sibuyas, nagtatagal sa bibig ang lasa ng karne. Nang makita ni Ji-yong ang ekspresyon nito, bigla siyang naka-realize.
Kahit na isang malupit na pinuno si Yihian, isa rin siyang gourmet. Sa huli, naubos niya ang buong plato ng baka. Ang dalawang mahahalagang bisita na nakakita nito ay hindi na rin naglakas ng loob na magsalita. Pagkatapos ng piging, tinupad din ng dating opisyal ang kanyang pangako. Pinalaya niya sina Ji-young at Hil Ji-young, at agad silang pumunta sa bangin para hanapin ang bag. Hindi inaasahan ni Yihian na nalaman niyang pinalaya na siya. Agad na inutusan ang mga tao na habulin, sumigaw siya na parang nakakita ng multo. Lumingon si Ji-young at nagulat, natamba siya paatras. Agad siyang hinawakan sa baywang at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Inisip ni Ji-young na hinanap niya ng matagal pero hindi niya makita ang kanyang bag. Mas mabuting hayaan na lang ang kabilang panig na tumulong sa paghahanap, kaya sinabi niya, galing ako sa 1,000 taon mula ngayon. May libro sa loob ng bag na makakatulong sa akin na makauwi. Alam kong hindi ka naniniwala, pero kapag nahanap mo ito para sa akin, ipapakita ko sa iyo mismo. Agad siyang nagpadala ng mga tao para hanapin ang bag, at tama nga, nasa sa ibabaw ng matandang puno. Tuwang-tuwa si Ji-young. Nang iaabot na sana niya ito, itinapon ito ni Yihian. May sakit ka ba? Bakit mo itinapon pagkatapos mong mahanap? Mapang-asar na sumagot si Yihian, hindi ka na makakatakas pa. Pagkatapos nito, siya ay naging bilanggo. Gusto siyang dalhin ni Yihian sa palasyo upang magluto para sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang reyna ay isa ring masamang babae. Sikat sa kasaysayan, nang makita niya ang magandang mukha ni Ji-young. Isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isip. Ito ay isang malaking kompetisyon sa pagluluto ng mga kusinero ng korte. Noong sinaunang panahon, ang matatalo ay kailangang mag-iwan ng isang braso. Gusto pa rin gumawa ni Ji-young ng pasta kaya gumawa siya ng makina para gumawa ng pasta. Gamit ang dalawang kahoy na bar aisles, siya ay isang time traveler. Mula 2025, ang Reyna Ina ang nagtakda ng tema ng kompetisyon bilang paggalang sa magulang. Ang pagkain ay dapat magpakita ng diwa ng paggalang sa magulang at dapat maglaman ng tofu at soybean paste. Mayroong 3 chef na lalahok sa kompetisyon. Ang oras ng kompetisyon ay ang oras ng isang piraso ng insenso. Pagkatapos magsimula ang kompetisyon, 3 agad na tumakbo sa pantry para pumili ng mga sangkap. Ang 2 chef ay mabilis na parang mga sprinter sa 100 metro, at kinuha ang 2 malaking mangkok ng soybean paste. Nang dumating si Ji-young, kaunti na lang ang natirang paste, at ilang tangkay ng leek. Lahat ay nakuha na, 2 na lang ang natira para sa kanya. Hindi ko alam kung sapat ba ito para magluto, pero siguradong pwede itong ipitin sa ilong para magpatawa. Susunod, ang tofu ay pinag-agawan din. Nakuha ni Ji-young ang mga pinagtabasan ng tofu at 1 piraso ng basag na tofu. Samantala, nakuha na ng 2 chef ang pinakamahalagang sangkap. Isa ay cordyceps at manok, isa ay flathead mullet. Sa mga sangkap na nakuha ni Ji-young, tanging itlog lang ang magagamit niya para sa pangunahing ulam. Hindi ito maihahambing sa 2, kahit ang soybean paste ay kaunti na lang at hindi na magagamit. Kung gayon, ano ang gagawin ko? Hindi na kailangang mag-isip pa. Mukhang hindi na rin ako makakagawa ng pasta. Ano na ang gagawin ko? Habang nag-iisip si Ji-young, bigla siyang may nahawakan sa ilalim ng kanyang kamay. Mayroong basket ng bok choy dito, ngunit ito ay mga durog na bok choy. Biglang naalala ni Ji-young noong inihahanda ng Reyna Ina ang isusulat na tema. Sa kompetisyon, siya ay nahilo at muntik nang mahulog sa hagdan, mukhang kulang siya sa dugo. Ang repolyo at baka ay maaaring magpabuti sa kondisyon ng anemia, na napakaangkop sa kalagayan ng Reyna Ina, kaya nagpa siya si Ji-young na baguhin ang menu. Ito ay isang sopas na may repolyo at baka. Gayunpaman, ang repolyo at baka ay hindi maihahambing. Sa lasa ng manok at isda, matatalo ba si Ji-young? Kahit na may repolyo at baka, masyadong kaunti ang miso. Ito ang magiging susi sa tagumpay. Humingi siya ng tulong sa punong tagapamahala ng kusina. Sinabi niya na mayroon pa silang kaunting miso sa bodega. 3 taong ginamit sa pagluluto ay magiging sobrang alat. Sabi ni Ji-young, ayos lang, at sa oras na iyon, nagsimula ng ihanda ng 2 chef ang mga sangkap. Ang una ay hinihiwa ang fillet ng isda sa bawat hiwa na may habang 0.5 na milimetro. Napakamanipis na makikita mo ito kapag inilabas sa sikat ng araw. Ang pangalawa ay gumagamit ng kamay upang durugin ang cordyceps sa pulbos. Samantala, hindi pa nakakabalik si Ji-young pagkatapos ng 1/4 ng oras na lumipas. Bumalik lamang si Ji-young sa lugar ng kompetisyon nang makita nila ang mga sangkap na dala niya. Sa esensya,
Lahat ay mga pampalasa, at sa kanilang isip, tinanggal na nila siya sa listahan ng mga kandidato para sa ang kampyonato, ngunit si Haring Yihian ay labis na nagpapahalaga. Sa kanya, huminga siya ng malalim. Ibuhos ang isang palanggana ng harina, ilagay ang itlog at haluin ng mabuti. Pagkatapos haluin, mabilis na masahin ang masa. Pagkatapos, takpan ng basang tela upang hindi matuyo ang masa. Nang makita ito ng mga concubine, inakala nilang gagawa siya ng noodles. Ang ganoong putahe ay masyadong simple para ipaglaban. Pagkatapos, pinakuluan ni Jiyong ang spinach upang lamambat ito. May iilan sa mga concubine ay hindi pa nakakakita ng ganitong gulay. Hindi dahil ito ay bihira kundi dahil sa panahong ito. Itinuturing nilang mababang uri ng gulay ang spinach na hindi karapat-dapat ihain sa mesa. Napabuntong hininga ang mga concubine at inakala nilang tiyak na matatalo si Jiyong. Mukhang mapuputol ang kamay ng demonyo ngayong araw. Pagkatapos ay tinadtad niya ang spinach, dinagdagan ng beans at dinikdik. Pagkatapos ay dinagdagan ng puting alak, nakita rin ito ng Reyna at inakala niyang tiyak na matatalo siya. Iniisip niyang pinaghahalo lang ang mga bagay na walang kinalaman sa isa't isa. Hindi naiiba sa pakain sa baboy. Tingnan mo itong dalawang tao, ang tokwa ay nakaayos ng napakaayos. Sa ibabaw ay may giniling na karne ng manok, nakakalaway lang tingnan. Sumang-ayon din ang Reyna ina, tanging si Yihian lang ang nagpapahalaga kay Jiyong. Sa sandaling ito, habang nagmamasa siya ng dough, bigla niyang naalala ang sinabi ng punong tagapamahala ng kusina. Mula pagkabata ay napakakaunti lang ang kinakain ng Reyna ina dahil ayaw niyang maging concubine. Araw-araw siyang umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang pamilya. At ang huling pagkain na ipinagluto sa kanya ng kanyang ina, ay isang sopas na may fermented soybean. Napakasarap ng lasa. Ngunit ilang dekada na ang lumipas, walang nakapagpabalik ng lasa na iyon. Ano kaya ang nagbigay ng ganoong kasariwa at masarap na lasa? Nang abala si Jiyong sa pag-iisip, muntik nang mahulog sa lupa ang kagat niya. Nagulat si Hiljiyum at mahinang pinaalalahanan siyang mag-concentrate. Sa sandaling iyon, napansin ng isa sa mga chef na naubusan na sila ng leek. Kaya humingi siya ng pabor sa ibang chef, ngunit ayaw itong ipahiram ng kausap dahil ayaw niyang matalo. Kaya kahit anong sabihin niya, hindi ito ipinahiram, at nagsimula silang mag-away. Nakita na lang na biglang lumipad sa ere ang isang bungkos ng leek. Biglang napagtanto ni Jiyong nang magtalo ang dalawang chef. Ang tunog ng kanilang mga paa na kumuskas sa sahig ay nagpaalala sa kanya ng alon sa dagat. Kaya pala ito ang sariwa at masarap na lasa. Nang maisip niya ito, napagtanto ni Jiyong na kulang pa rin siya ng isang sangkap. Gusto niyang pumunta sa silid ng pagkain ng hari para kumuha, ngunit nagpadala ang Reyna ng mga tauhan para harangin siya. At sinabing bawal kumuha ng karagdagang sangkap sa kompetisyon. Kung hindi, papatayin siya, ngunit sinabi ni Yihian na walang ganoong patakaran sa kompetisyon. At saka, ganoon na lang kakulang ang mga sangkap ni Jiyong. Hindi ito patas kumpara sa dalawang tao. Galit na galit ang Reyna ngunit wala siyang magawa kundi ang pumayag. Sa oras na ito, ang orasan ay bumaba na, tanging 1/3 na lang ang natitirang oras. Malapit nang matapos ang kompetisyon, kung kukuha pa siya ng sangkap ngayon, siguradong hindi na aabot. Agad na inutusan ni Jiyong si Hiljiyum na kunin ito. Nakita ito ng Reyna at nagmadaling nagpadala ng tao para guluhin sila. Pagkatapos, naitulak si Hiljiyum pababa sa hagdan. Hinugot ng taong iyon ang isang hairpin at naghandang patayin siya. Si Jiyong ay walang kamalay-malay, nagmamadali siyang ibuhos ang soybean paste sa koaling bakal. Sumiklab ang apoy, ang matagal nang na-ferment na soybean paste ay napakaalat. Si Jiyong ay tanging pag-iihaw na lang ang paraan para igisa ito. Upang makagawa ng lasang usok na makakapagbalanse sa alat, anong pangit na palabas iyan. Pagkatapos ay naglagay pa siya ng tofu para iprito ng malalim. Lahat ng hindi pa nakakakita ng ganitong paraan ng pagluluto ay nag-aakalang siguradong hindi masarap ang pagkain. Sa sandaling iyon, tuluyan nang bumagsak ang huling kampana, malapit nang matapos ang oras. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Hiljiyum, sa wakas ay nakahabol siya. Habang dinadala ang mga sangkap, "Damyugo ang ulo mo. Ipapaliwanag ko mamaya." Sa huli, inilagay ni Jiyong ang mga sangkap sa kaldero. Sa huling segundo, natapos nila ang kompetisyon. Nagsimulang magtikim ang lahat. Ang unang pagkain ay Korean-style steamed dumplings. Pagkain nito, malambot at makinis ang pakiramdam, walang amoy ng isda. Si Taehoy ay lubos na nasiyahan at tinanong kung paano niya ito ginawa.
Sinabi ng kabilang panig na ginamit niya ang karne ng flathead mullet na hiniwa ng manipis bilang balat. Si Yihian ay lubos ding nasiyahan, ngunit sayang, ang bean paste ay ginamit lamang bilang sarsa. Sa pagkain ng tofu, biglang nawala ang lasa ng isda, ngunit mukhang masarap na ito para sa reyna ina. Sabi ng kusinero, ang isda na ito ay handog ng mga karaniwang tao, at si Yihian ay ama ng lahat ng tao. Ang mga tao ay mga anak, at ang pagiging masunurin sa ama ay natural lamang. Naisip niya na nagsisinungaling lang ito, kung ang bawat pagkain na kinakain ko araw-araw ay dahil sa kontribusyon ng mga tao. Kung gayon, para saan pa ako naghahari sa mundo? Ang kausap ay halos maihi sa takot, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Ang pangalawang putahe ay tofu hot pot, sa gitna ay tofu na may kanin, sa paligid ay pritong tofu at cordyceps. Ang pritong tofu sa gitna ay may palaman na manok para mabawasan ang pagkaumay. Ito ang paboritong ulam ng reyna ina, masustansya pero hindi matabang. Sinabi ng pangalawang chef na ang dahilan kung bakit niya ginawa ang putahe na ito ay dahil umaasa siya na magiging masaya ang lahat ng prinsipe at maharlika. Nagsama-sama sila at tinanong siya, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin ba ay hindi nagkakasundo ang pamilya ko? Hindi na naglakas ng loob ang chef na magsalita pa. Ang pangatlong putahe ay dumating na para kay Jiyong. Nakita ng reyna madre na isang mangkok lang ng spinach soup, puting kanin at isang plato ng pritong tofu ang natira, at may isang itim na bagay na hindi niya alam kung ano iyon. Mukhang pagkain na itinatapon para sa mga pulubi sa kalsada, kaya't kumunat ang noo ng reyna madre at uminom lang ng isang lagok ng sabaw. Ang resulta, sa susunod na segundo, muling umiyak ang reyna madre. Ngumiti rin si Yihian, naramdaman niyang may sariwa at nakakapreskong lasa ang sabaw, na nagpapainom sa iyo kahit gusto mo pang uminom pa. Inakala ng reyna na mahirap kainin ang pagkain. Hanggang sa napaiyak na ang reyna madre, kaya inutusan niya si Jiyong na magpaliwanag. Tingnan kung anong espiritu ang ipinakita niya, ngunit pinutol siya ng reyna ina at direktang sinabi. Ang ulam na ito ay kumakatawan sa pagiging anak dahil nagtagumpay si Jiyong na muling likhain ang ulam na fermented bean paste na ginawa ng reyna ina, na mayroon lamang siyang kaunting tofu, na hindi talaga magiging isang pangunahing ulam. Kaya pinirito niya ang tofu sa maraming mantika upang ganap na lumabas ang lasa ng tofu, na sumisimbolo sa lasa ng pamilya. Ang spinach ay napakalambot pagkatapos ng pagpapaputi, tulad ng yakap ng isang ina. Sa huli ay nagdagdag siya ng kaunting kabibe upang mapahusay ang pagiging sariwa ng sopas, na nagpapanatili sa mga tao na hindi makalimutan ang daan pauwi, kaya idineklara ng reyna ina si Jiyong bilang ang namunguna. Ang dalawang natitirang chef ay papaputulin ang mga braso. Si Jiyong ay isang modernong tao na hindi pa nakakakita ng ganoong kalupit na eksena. Dali-dali siyang lumuhad at nakiusap kay Yihian, ngunit nanatili siyang determinado na parusahan sila. Nalaman na sa araw ng solar eclipse, si Jiyong ay napunta sa Joseon 1,000 taon na ang nakalipas. Inakala ni Yihian na isa siyang demonyo kaya dinala niya ito. Sa katunayan, dahil nagustuhan niya ang pagkain ni Jiyong, at ginawa siyang pangunahing kusinero, ang sinaunang bersyon ng head chef. Hindi lang nagustuhan ni Yihian ang pagkain ginawa niya, kundi nag-enjoy din siyang asarin siya. Sinasadya niyang isuot ang maskara para samahan si Hil Jiyum sa pagtakas. Pagkatapos ay tinanggal ang maskara at nagbanta, "Nang ahas kang tumakas, kailangan mong gumawa ng kakaibang pagkain para sa akin sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, hihiwin ko si Hil Jiyum sa 8 piraso." Nagulat si Jiyong. Hindi pa siya nakakita ng ganoong casual na bastos. Ngunit dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan, napilitan siyang yumuko. Si Jiyong, na may matalas na pangamoy, ay naamoy ang hilaw na karne ng USA sa kusina. Pagkatapos nilang mahanap ang karne, agad na nakaisip si Jiyong ng masarap na putahe. Kinuha niya ang mga tusok na karne ng USA at inihaw ito ng direkta sa apoy. Pagkatapos ay hiniwa niya ang karne sa manipis na hiwa at dinikdik ang sibuyas at spring onion. Ang karne ng USA at ibinuhos ang lahat sa basket na kawayan. Sa wakas ay pinakuluan ang kaldero ng gatas ng baka at tapos na ang pagkain. Pagkatapos ay pumunta si Jiyong sa silid ni Yihian. Ang taong ito ay nakahubad at ipinapakita ang kanyang six-pack abs. Si Jiyong ay halos mapalunok nang makita niya ito. Huminga siya ng malalim, itinali ang mga hindi kinakailangang kaisipan, at nagdala ng higit sa 28 na pagkain. At ipinakilala sa kanya ang piging. Ang unang pagkain ay ang raw meat tartar appetizer.
Lagyan ng gulay at hilaw na pula ng itlog pagkatapos ay isawsaw sa tuyong seaweed. Nagduda si Yihian na ang hilaw na karne at pula ng itlog na ito ay para sa mga hayop, kaya tinawag niya ang isang lady-in-waiting para tikman, at pagkatapos kumagat ng isang beses, nagulat ang lady-in-waiting. Dito lang naging kampante si Yihian, at ang unang kagat ay nagpaliwanag ng kanyang mga mata, na parang nasa isang ilang na lugar siya at nakakita ng mga USA na nagmamadaling tumakbo. Ang lasa ay nanatili. Ang pangalawang putahe ay makapal na sopas. Ito ay makapal na lugaw na gawa sa gisantes at gatas ng baka. Pagkatapos tikman, naramdaman ng lady-in-waiting ang matinding kaligayahan. Gusto ko pang uminom pa ng isang higop. Uminom si Yihian ng isang higop. Ang lasa ay sariwa at elegante. Nawala ang lasa ng taba ng karne. Ang susunod na putahe ay karne ng USA, na siyang pangunahing ulam. Ngunit mukhang hilaw pa ito. Nagalit siya at sinabing, gusto mo bang kumain ako ng hilaw na karne? Sinabi ni Ji-young, huwag po kayong magmadali. Ito ay dila ng USA, hindi ito pwedeng kainin ng hilaw. Kailangan itong ihawin sa apoy. Inakala ng dalaga na may pagkain pa, ngunit hindi na siya pinakain ni Yihian. Ang sarap ng pagkain, gusto niyang ubusin lahat mag-isa. Ipinaliwanag ni Ji-young, mula pa noon, ang USA ay sumisimbolo sa hari. Ang dila ng USA ay itinuturing na isa sa 8 pinakamahusay na putahe. Lalo pang nagustuhan ni Yihian si Ji-young, hindi lang siya marunong magluto, kundi isa rin siyang napakakulturang tao. Sandali siyang napatulala bago naalala ang yumaong ina niya. Ang kanyang ina rin ay dating ganyan kung makipagtawanan sa kanya at siya pa mismo ang nagpapakain sa kanya. Kaya naman, hiniling ni Yihian kay Ji-young na siya naman ang magpakain sa kanya. Nakita ng Reyna ang eksenang ito. Hindi pa niya nakikitang ngumiti ng masaya si Yihian. Agad na nag-init ang kanyang galit at inutusan ng mga kusinero sa kusina ng palasyo na paglaruan si Ji-young. Hindi lang sila nagpakawala ng ahas kundi naglagay din ng gagamba para takutin siya. Naramdaman ni Ji-young na mas ligtas pa siya sa loob ng aparador. Dahil nakita ng Reyna na napakahusay niya, nagdaos siya ng cooking contest para patayin siya. Ngunit hindi inaasahan, ang pagkain ni Ji-young ay nagpagan sa puso ng Reyna ina. At siya ang nanalo sa kompetisyon. Ang dalawang chef na madalas siyang pahirapan, ay naging tapat sa kanya pagkatapos niya silang iligtas. Ang Reyna ina, na ayaw pumatay, ay lubos na pinayuhan si Yihian na, kung maaari siyang patawarin, dapat niyang gawin ito. Mas mabuting hayaan na lang silang mag-aral magluto kay Ji-young. Lahat ng naruroon ay lumuhad at nakiusap kay Yihian, kaya napilitan siyang sumang-ayon. Hindi siya ang taong hindi mapapatawad, kundi dahil ayaw niyang labagin ang kagustuhan ng Reyna ina. Dahil pinaghihinalaan niyang ang sarili niyang ina ay pinatay ng Reyna ina. Habang mas lalo itong iniisip ni Yihian, lalo siyang sumasakit ang ulo at nagagalit sa palasyo. Ayaw kumain at laging iniisip na lason ang pagkain. Inutusan ng punong tagapamahala si Ji-young na piliting kumain ang hari. Si Ji-young, na nakabasa ng kasaysayan, ay alam na namimiss ng hari ang kanyang ina. Kaya gumawa siya ng pasta machine gamit ang 2 kahoy na bar aisles. Pagkatapos, gumawa siya ng spinach pasta na may sauce mula sa ginisa niyang kabibe. Maingat na inikot ni Ji-young ang pasta at ipinasok sa bibig ni Yihian. Naramdaman niya muli ang init na parang yakap ng ina. Ang galit sa kanyang puso ay agad na nawala nang umalis si Ji-young. Isinulat niya ang lahat ng pagkain ginawa ni Ji-young. Isinulat niya ang 3 salitang Wang Yunlo dahil palagi niyang nararamdaman ang kalayaan at init. Nadala ng pagkain ni Ji-young, parang mga ulap. At si Ji-young ay naglakbay dito dahil sa Wang Yunlo. Sa sandaling iyon, ang 3 salitang Wang Yunlo sa libro, na nasa bulsa ni Ji-young ay biglang nagliwanag. Pagkatapos ay biglang naglaho, hating gabi na naman siyang naglasing. Dahil lahat ng ipinadala niyang mag-imbestiga, sa sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina ay pinatay lahat ng Reyna ina. Mukhang may kinalaman talaga ang Reyna ina sa pagkamatay ng kanyang ina. Siya, si Ji-young, ay ginaisang para gumawa ng merienda sa gabi nang dalhan niya ito ng pagkain. Hinayla siya ni Yihian palapit at mahigpit na niyakap nang hindi bumibitaw. Pagkatapos ay may isang patak ng luha na pamatak, pagkatapos ay marahang hinalikan ni Yihian ang kanyang mga labi, na parabang sa ganitong paraan lamang siya makakahanap ng kaunting. Hindi pa ako nakakakita ng ganoon kainit. Ang mga sinaunang tao 1,000 taon na ang nakalipas ay nakagawa pa rin ng macaron. Isang 3 bituin na Mike Halen chef na naglakbay mula sa kasalukuyan patungo sa nakaraan.
Para makagawa ng makukulay na macaron, naisip niya ang isang paraan, durugin ang itim na sesame at almond para maging pulbos, pagkatapos ay paghaluin ang mga ito. Para umalsa ang shell ng macaron, kailangan talaga ng mantikilya. Ngunit sa sinaunang Korea, wala nito. Ang esensya ng mantikilya ay taba ng gatas na may natural na aroma. Kaya pinakuluan ni Ji-young ang gatas ng baka at pagkatapos ay kinuha ang mga namumuong gatas sa ibabaw. Pagkatapos palamigin ay magiging mantikilya, sa huli ay hahaluan ng itim na lingga, almond, itlog na puti, at asukal kasama ang mantikilya. At gagawing macaron shell, kung gusto mo ng ibang kulay, pwedeng gumamit ng pulang mansanas para sa kulay rosas. Gumamit ng luyang dilaw para sa kulay dilaw, sa madaling salita, ang kulay ng macaron ay nakasalalay sa kulay ng mga sangkap ng pagkain, kaya gusto ba ng hari ng Korea na si Yihian ang macaron? Susunod, ikukwento ko ang tungkol sa embahador, tiningnan niya, at nakita niya na ang palaman sa gitna ng pagkain na ito ay espesyal. Parang harina na may amag, hindi ba ako magtatae kapag kinain ko ito? Ngumiti si Ji-young at ipinaliwanag na ang palaman sa gitna ay gawa sa pinaghalong mantikilya, asukal, at itim na lingga. Ito ay palamang krem na matamis at maalat. Krem ba? Opo, makakatulong ito sa inyo na maalis ang pagod. Gayunpaman, pakiramdam ng Diyos ng digmaan ay tila hindi ito ligtas, kaya inutusan niya ang 3 alagad na tikman muna ito. Ang 3 ay nagpakita ng paghamak. Sila ang mga namungunang chef sa bansa, na may napakapinong panlasa. Wala pang nakakatalo sa kanilang husay sa pagluluto. Gayunpaman, pagkatapos lang ng isang kagat, naramdaman nila ang malutong na lasa na pumuno sa kanilang bibig. Kasama ang matamis at mabangong lasa ng palaman, agad na namulat ang kanilang mga mata. Ang lasa ng pastry ay sumabog sa kanilang bibig, nagdulot ng kasiyahan sa kanilang kalooban. Nang makita ng sugo ang kanilang ekspresyon, nagkaroon din siya ng kaunting kuryosidad. Talaga bang ganoon kasarap ang pagkain na ito? Kumuha siya ng isang piraso. Pagkatapos kumagit, agad na nanlaki ang kanyang mga mata sa macaron na ito. Matamis ngunit hindi nakakasawa, tila ibinalik siya nito sa kanyang walang alalahanin na kabataan. Hindi napigilan at naubos niya lahat, ngumiti si Haring Yihian. Napakatiwalaan niya sa galing ni Ji-young sa pagluluto. Ang mga macaron na ito ay mukhang masarap na, kumuha siya ng isang kagat at talagang nagulat siya. Ang lasa na kinain niya ay gulay ngunit walang mapait na lasa. Mayroon lamang itong sariwang aroma ng gulay. Pagkatapos kumain, hindi lamang ito nakakabusog. Ginagawa nitong mas gutom ang mga tao, ngunit sa kabila nito, ang suzerain ay nananatiling mayabang. Sinabi niya kay Yihian, ang kasanayan sa pagluluto ng inyong bansa ay talagang kahanga-hanga. Ngunit ito ay medyo mas mababa pa rin kumpara sa amin. Bago ginawa ni Ji-young ang macaron na ito, ang suzerain ay upang makakuha ng doble ng ginseng na tribute mula sa Korea. Kaya pagdating pa lang ay nagpakita na agad ng yabang. Sinabi niya na ang pagkaing inihanda ni Yihian ay hindi masarap kainin. At tinawag niya ang 3 chef na kanyang mga tauhan para magpakitang gilas. Sa gitna ay ang master chef ng Sichuan at may sikat na putahe dito na tinatawag na namumulaklak na tokwa. Hinugot niya ang isang espada mula sa kanyang likuran at una niyang hiniwa ang tokwa ng paaba para maging hibla. Bawat hibla ay hindi lalampas sa 0.5 na milimetro ang lapad, napakabilis ng kilos. Pagkatapos ay inikot niya ang espada sa kanyang kamay upang alisin ang mga latak ng tokwa na damaykit dito. Pagkatapos ay hiniwa niya ang tokwa sa 4 na maliliit na piraso at inilagay sa iba't ibang mangkok. Pagkatapos nito, nagbigay ng senadorias ang Sichuan chef sa kanyang kasamahan na ihagis ang 2 piraso ng abalone. Lumingon siya at sinalo ito, gamit ang paraang ginamit niya kanina para hiwain ang lahat. Pagkatapos, idinagdag ang hipon, pipino, at sariwang kawayan na hiniwa ng pino. Kasunod nito, binalot niya ang mga masustansyang halamang gamot at inihagis sa katabing disipulo. Agad naman itong inilagay ng dalaga sa tsaa at pinakuluan sa katamtamang apoy. Sa huli, ibinuhos ang pinakuloang gamot sa mangkok, at nakita ang tofu na dahan-daang lumalaki. Nang buksan ng opisyal ng Korea ang takip para tingnan, labis siyang namangha. Ang tofu na ito ay namulaklak na parang isang bulaklak. Pagkagat niya, agad siyang nagulat at napanganga. Ang masustansyang sopas na ito ng tofu ay hindi lang nakakaganda sa mata, kundi napakasarap din ang lasa nito. Ang pipino at mga halamang gamot ay nagpabalanse. Sa lansa ng seafood at ang sabaw ay ganap na humalo sa maliliit na piraso ng tofu, kaya pakiramdam ng tao ay hindi ito tofu.
kundi parang karne. Ngumiti ng mayabang ang sugo at malakas na sinabi. Sabihin mo sa inyong hari, hindi ko kayang kainin ang pagkain ng Korea. Ang paghamak ng sugo ay nagdulot ng kahihiyan kay Yihian kaya agad niyang ipinadala si Jiyong upang makipaglaban. Hindi ko inaasahan na muli mo akong mabibigla, sa paggawa ng matamis na macaron na hindi nakakasawa. Ang sugo ay hindi kumbinsido kaya't humingi siya ng 3 chef mula sa bawat panig. Pagkalipas ng 5 araw, magkakaroon ng kompetisyon sa pagluluto. Kung manalo ang Korea, hindi nahihingi ng ginseng ang korte ng China. Nalaman ito ng reyna ni Yihian, at gusto niyang pigilan si Jiyong na sumali sa kompetisyon. Mula noong huling beses na nalasing si Yihian, hindi sinasadyang nagawa niya ang isang bagay kay Jiyong, at ang kanyang pag-uugali ay nagbago ng 360 degrees. Ang kanyang tingin sa kanya ay tila nagliliwanag, ngunit si Jiyong naman ay galit na gusto siyang patayin. Kailangang magpa-check up kamakailan ni Yihian, kaya hindi siya dapat kumain ng mamantika. Kung gagawin mo yan, puputulan ang ulo mo. Ang reyna ay lihim na bumili ng isang huwad na especially iya, upang iparating ang utos na gusto ni Yihian ng karne sa araw ng pagsusuri sa kalusugan. Si Jiyong ay walang alam tungkol dito. Gumuhit siya ng isang larawan na may malaking piraso ng karne sa gitna, 3 piraso sa itaas na parang panggatong at isang mangkok ng madilim na sarsa sa ibaba. Hindi alam ng lahat kung anong kakaibang pagkain na naman ang gusto niyang gawin. Ngayon gusto niyang gumawa ng snowflower beef. Lahat ay nagtataka, sa sobrang init ng tag-araw na ito, paano magkakaroon ng mga bulaklak ng nyebe. Kahit na ang mga bulaklak ng nyebe ay hindi nyebe na bumabagsak mula sa langit. Ngunit basta't nagawa ito, lahat ay gustong kumain, mula matanda hanggang bata. Unang hakbang, hiwain ang karne ng baka at patagin. Pagkatapos ay tanggalin ang mga litid at taba sa ibabaw. Napakatigas nito, kailangan itong tanggalin lahat. Pangalawang hakbang, magdagdag ng tinadtad na sibuyas sa binating itlog. Para mas lamasa, ang pangatlong hakbang ay ang paggawa ng breading. Una, painitan ng isang kaldero ng mantika, habang ikinakalat ang pinaghalong harina at tubig ng paunti-unti. Ang harina ay sumabog sa mantika at naging mga bula ng langis. Pagkatapos, kunin ang mga bula ng langis, patagin ito, lagyan ng malinis na tela, at bahagyang idiin para mas maging makinis. Ang ika-4 na hakbang ay simulan ang pagprito ng karne, ipahid ng pantay ang baka sa harina sa magkabilang panig, at budburan ng asin at paminta. Pagkatapos, isawsaw sa itlog dahil noong sinaunang panahon ay walang breadcrumbs para iprito ng malutong. Ang nagagamit lang ay ang mga snowflakes mula sa piniritong harina bilang pamalit. Balutin ang piraso ng karne. Ang huling hakbang ay iprito sa mantika. Pagkatapos iprito hanggang maging pantay ang kulay ginto sa magkabilang panig, ang pritong karne. Ang snowflakes ay tapos na, ngunit hindi sapat kung karne lang ang ipiprito. Ayaw na, kailangan ko ng kaunting sariwang sarsa. Sa mga sangkap na nakita ko, mayroong mga berry. Tinatawag ding raspberry. Ang maasim-tamis na lasa nito ay maaaring magbalanse sa pagkamamantika ng pritong karne. Piniga niya ang mga raspberry para makuha ang katas, pagkatapos ay nagdagdag ng asukal para sa tamis at ginawa itong jam. Ang raspberry at pritong karne na may jam ay medyo simple. Kailangan pa ng kaunting gulay na isasabay. Si Jiyong ay naglagay ng burdock root sa kawali, pagkatapos ay inayos ang lahat ng magkakasama. Sa huli, nagdagdag ng homemade tartar sauce, ang amoy pa lang ay nakakalaway na. Habang maingat na hinihiwa ni Jiyong ang pritong karne na inihanda niya para kay Yihian, dumating ang reyna. Nagpadala rin siya ng masustansyang pagkain para kay Yihian. Nang oras na umalis siya, sinadya niyang ihulog ang plato ng pritong karne. Upang matalsikan ng sarsa ang damit ng reyna na may paghamak sa mukha. Sinasabing anong uri ng basura ang inihahain sa mesa. Dahil basura rin siya, sinabi pa niyang kailangan pa niyang magpalit ng malinis na damit. Ayaw niyang madikitan ng amoy ng basura, kaya galit na nag-umpisa muli si Jiyong. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos na ang check-up ni Yihian. Inilapag ng reyna ang masustansyang pagkain sa harap niya. Medyo nahihiya si Jiyong na nasa likuran ni Yihian. Gusto niyang kainin ang lutong ginawa niya pero may mga tao sa labas. Para hindi mapahiya ang reyna, uminom na lang siya ng isang lagok ng sabaw. Naramdaman niyang napakawalang lasa nito, kaya ayaw na niyang uminom pa. Ang mga opisyal sa tabi niya ay hindi pa nakakatikim ng luto ni Jiyong. Kaya naisip nilang masarap ang pagkain na ito, ngunit si Yihian ay sabik na matikman ang luto ni Jiyong.
Nagalit ang Reyna, mabilis siyang nagsalita kay Hihien. Si Ji-young ay nagprito ng karne, ito ay paglabag sa regulasyon. Dapat siyang parusahan. Ngumiti si Hihien at sinabing, kung masayang lang ang pagkain na ginawa ni Ji-young ngayon, siya ang dapat parusahan. Bagamat sinabi niyang isabay ang pagkain sa raspberry jam, nagtatakang sinubukan ito ni Hihien at agad na sumabog ang lasa ng prutas sa kanyang bibig. Kasunod nito ay ang lasa ng karne, malutong sa labas ngunit malambot at chewy sa loob. Sabi ni Ji-young, ang ulam na ito ay chewy sa loob at crispy sa labas. Kahit ang opisyal ng medisina ay walang tigil sa pagpuri, hindi pa siya nakakatikim ng ganoon kasarap na pagkain. Kinain nilang dalawa ng ubos, habang ang mesa ay puno pa ng pagkain sa tabi nila. Hindi nila ito ginalaw hanggang sa ang tingin ng Reyna. Kasama ang pait ng burdock ay nagpabalanse sa pagkamamantika sa bibig kaya, ang lasa sa bibig ay umabot sa balanse. Pagkatapos kumain, nilinis nito ang panlasa, kaya gusto ni Hihien na bigyan ng gantimpala si Ji-young. Ang pinakagusto niya ay ang kanyang bag. Sa loob nito ay may isang aklat na pinangalan ng Wang Yunlu. Dito ka nag-transmigrate dahil sa librong ito. Ngunit hindi dapat malaman ng Reyna, kung hindi, tiyak na sisirain niya ang Wang Yunlu. At ikukulong si Ji-young dito habang buhay, kaya sinabi niya, basta bigyan niyo lang ako ng sariwang gulay, kontento na ako. Ngunit si Hihien ay matalino at nakakaintindi ng damdamin ng tao, alam niya ang iniisip mo. Kaya nag-utos siyang hanapin ang bag at pagkatapos ay personal na iniabot sa iyo. At binigyan ka pa ng greenhouse para magtanim ng mga gulay at prutas. Tuwang-tuwa si Ji-young at niyakap siya, mabilis na tumibok ang maliit na puso ni Hihien. Ito ang unang pagkakataon na nararamdaman niya ito ng gising. Ang amoy ni Ji-young sa malapitan. Halos mawalan siya ng malay sa sobrang saya. Gayunpaman, napansin ni Ji-young na nandoon pa ang lahat sa bag. Tanging ang Wang Yunlu lang ang nawawala, hindi alam ni Ji-young na. Mula noong huli niyang binanggit ang Wang Yunlu kay Hihien. Naisalo na niya ang pangalan na iyon pagkatapos ay iginuhit niya muli. Ang bawat putahe na ginawa ni Ji-young, isinulat ang paraan ng paggawa, at pinangalanan itong Wang Yunlu. Hindi ba kapag lumabas ang Wang Yunlu, mawawala na ang luma? Tanging kapag napuno ni Hihien ang tala-arawan ni Ji-young saka lang siya makakabalik. Bakit sinabi ni Hihien na basta't matulungan siya ni Ji-young na manalo sa kompetisyon sa pagluluto ng dinastiyang Tianzhou? Tutulungan niya itong mahanap ang Wang Yunlu. Medyo nabahala si Ji-young dahil matagal na ang kasaysayan ng kultura ng pagkain ng Tianzhou. Hindi talaga siya makapantay sa ngayon. Napansin niya na may sili sa greenhouse, kaya naman, tuwang-tuwa siyang kinagat ito, ngunit agad siyang nataranta ito ay lason. Agad niyang gustong tawagin ang doktor. Ngumiti si Ji-young at sinabing, hindi ito lason, kundi ang kayamanan para manalo sa kompetisyon. Pagbalik niya, gumuhit si Ji-young ng isang drawing para gawin sa pressure cooker. Sa pagkakataong ito, determinado siyang makuha ang kampyonato. Ito ang nilalaman ng episode 1 hanggang episode 6 ng serye. Ang kusinero ng Tyrant, sa tingin ko, maraming kwento tungkol sa tema. Time travel, ngunit hindi marami ang kwento tulad ng kay Ji-young. Wala siyang supernatural na kapangyarihan, maaari lamang umasa sa kanyang kaalaman. Upang makaligtas sa sinaunang panahon, maging ito man ay modernong gas stove o sinaunang kalan sa palasyo, ay hindi ang panahon na ating ginagalawan ang nagpapatatag sa atin, kundi ang mga yaman na nasa kamay at ang sarili nating dedikasyon. Si Ji-young ay hindi lamang isang simpleng kusinero. Nararamdaman niya ang mga kahinaan sa kaluluwa ng tao. Kaya ang mga pagkaing ginagawa niya ay tila may damdamin. Kaya niya napakilos ang Reyna ina upang kusang loob siyang suportahan ng husto. Sige, hanggang dito na lang ang pelikula ngayon. Salamat sa inyong panonood. Paalam at kita-kits ulit.